A concerning scam text message is making its rounds, purportedly from the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, alleging traffic violations and demanding immediate payment. The message, appearing authentic at first glance, prompts recipients to click a link and input their vehicle plate numbers. Grabe, bagong scam na naman to. Muntik na si Mocha dito. Sabi niya sa akin, totoo ba to? Eh kasi hindi na nga nakikinig ng balita yun eh. Hindi niya na alam yung mga nangyayari sa mundo na to. Ang mundo nun, si Trooper na lang eh. Yung aso niya eh. Sabi niya sa akin, totoo ba to? Kanselado ho yan. No touch apprehension arrest. Wala ho yung ganyan. Hindi ho totoo yung mga ganyan-ganyang text ha. Ingat po tayo mga kababayan. Dumadami na ngayon ng patay gutom. Baka sa airport pa nang galing yan. Yung mga patay gutom na customs dyan. To confirm alleged infractions. It's a tactic preying on the fear of consequences, claiming to enforce a no-touch apprehension policy. However, it's imperative to note that the MMDA swiftly disavows any association with these deceitful messages. The agency makes it unequivocally clear that their no-contact apprehension policy remains suspended. Among those ensnared in this web of deception is a motorist from Bulacan. Ang nakalagay doon, no contact apprehension. Your traffic violation, fine in 3 days past due. Please pay. Alam mo ang nakakataka dito. Eto ha, nakakataka dito. Meron na nga tayo nung SIM registration na batas. DICT, tutulog-tulog kayo? Para saan pa yung SIM registration na yan? Kung hindi nyo rin naman nakikilala yung mga number na yan. Di ba ho? Yung pang-display lang para lang masabi na nag-register tayo? Hindi ko maintindihan sa inyo. Alam ko kasi yun eh. Alam mo yung ginagamit na dyan, makina. May makina yan eh. Yung nagte-text, pupunta sa isang lugar, tapos parang machine yan eh. Tapos ite-text niya yung mga tao. Blast text yan. So kung sino man ang gumagamit nitong cell tower na to, lahat ng text niya mapupunta doon. Ang tanong, bakit hindi ho natin nahahanap yun? Wala ho ba tayong may triangulate yan? Sa mga pili-pelikula may triangulate eh. Wala ba tayong magagawa doon ba yun? Yung DICT natin, high-tech ba o baka nakatira pa rin kayo sa 1980s? Sana magawa na, kaya nga tayo may registration eh. Malaman natin kung saan ang gagaling eh. Yung text eh. Ano yun? Ganyan-ganyan pa rin hanggang ngayon? Ang dami pa rin nagme-message. Sa akin yan, dami nagme-message. Sabi sa akin, Banat Bay, let's meet up. Ay, tarimig. Maganon. Hindi. Walang ganun. Joke lang yun. Ito ha, bibigyan ko kayo ng sample. PLDT. Pay your bills now. Ay, mali. Kaya pala ako napuputulan. Hindi pala nagbayad ng utang. Anak ka ng weteng, Banat Bay. Isa ba, sabi dito. Bank BDO. Your check bounce. Click the link. Eto, di ko alam bakit ako tinetext ng Singlife PH. Di ko naman sila kinakausap. Ba't ba ako text ng text nito? Newport WR. Hindi naman ako nagkakasino. Ano to? Binibenta ninyo. Ang dami nyo binibenta-benta dyan. PLDT license. Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin. Ibahagi ninyong inyong recent experience with PLDT sa link na ito. Ang bakit ng servisyo nyo! Yun lang yung masasabi ko. Ang dami nagtitext. Alam mo, hindi ko na nga pinapansin to eh. Bakit pati itong Motek meron ako? Land Bank. Sabi, pag hindi ko na daw hinulugan, magsasara na to kasi zero na yung account ko. Ang birang buhay to. Sa inyo, puro Shopee? Through goph.w or your driver license will be suspended
for 30 days. Initially on the brink of compliance, there's Grabe ito, isa OnlyFans bill. Walang OnlyFans sa Pilipinas. Ayun naman, fansly lang. suspicions were raised when the demanded payment suddenly ballooned to 5,000 pesos. Inabot ko pa. Hanggang sa babayaran ko na sana. Rinig ko na para bayaran. Ang unang penalty, 1,000. Ngayon, yung babayaran ko na ng Paymaya, naging 5,000. Yun, simula nun, hindi na ako naniwala. Hindi ko na tinuloy kasi malaking pera nang hinihingi. Ay, grabe ito si Mr. Bunagan. Mr. Bunagan, you're si Ailis ready to pick up. Yung mga ino-order mo? The agency has reminded the public that if targeted by similar messages, don't hesitate to reach out. Report these scams promptly to the MMDA's hotline at 136. Furthermore, let this be a call to Viagra? Pasalubungan mo ko niyan, ha? Bakit si Alice? Yun ba yung pangalan ng Viagra? Sorry, hindi ko kailangan ng mga ganyan. Wala naman tayong magagamitan ng ganyan. vigilance. Exercise caution when navigating the digital landscape. The MMDA cautions against unwittingly divulging personal information on dubious websites as these platforms may be harvesting sensitive data. JP Nunez. So mga kababayan, huwag po tayo magpapaniwala sa bagong scam na yan. Walang no-touch apprehension arrest, ha. Walang ganyan-ganyan. Huwag kayo maniniwala dyan, ha. Hindi lang talaga ginagawa ng DICT yung trabaho nila. Huwag ko kayo maniwala. Okay, kasi dapat ginagawa ng DICT yung trabaho nila, hindi nila ginagawa, kaya tayo nakakatanggap ng ganyan.